kumanta, sumasayaw. Mga scholars po yan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Thousands of them libre pong pinaaral ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Isa na po ako dyan. Libre pong katulungan ni Pastor, and Pastor, when Pastor helps, he will not ask you anything in return dahil taos-puso po ang pagtulong ni Pastor. May nagsabi kanina parang hindi nila nakuha na ano daw yung pinakita. No? Ulitin lang po natin, no? Sa Times Square, New York po yun, United States of America, yung LED wall kanina. At syempre pa, the only network na in-invite sa inauguration ni President Trump, walang iba ang network na in-invite ko sa inauguration ni President Donald Trump. Ganyan po mamuno si Pastor. My Excellence, walang korupsyon! At para i-introduce sa atin, excited naman kayo marinig si Pastor? Excited naman kayo marinig si Pastor? Tawagin po natin ang representative, tagapagsalita po ng ating kandidato, Senator Pastor Apollo C. Kibuloy, Attorney Israelito Orion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayong gabi sa tuwang tanan. Tatak pa ba tayo? Suportahan ba natin si Pastor? Mga kaibigan, ako po si Attorney Israelito Bobet Torion. Ako po ang official spokesperson ng ating pinakamamahal na bakit natin piliin si Pastor? Si Pastor ay anak ko ng mahihirap. Galing po siya sa kahirapan. Kaya naiintindihan po niya ang kahirapan. Nataos siya doon sa Pugina kung saan ang bukid na tinatawag na Tamayong, Kalinan, Davao City. Ang kanyang mga magulang ay mga Pampanggenyo. Kaya yung mga Pampanggenyo, nire-request namin kayo na suportahan si Pastor Apollo C. Kibuloy. Galing siya sa kahirapan, kaya nga po, maski bigas at pagkain, noong bata pa siya, ay mahirap po. Nag-aral siya doon sa parang Maguindanao, kaya yung mga kaibigan natin, salam! Na mga Muslim, suportahan natin si Pastor. Naging scholar po siya sa Bible School at siya po ay itinataguyod ng kanyang sarili hanggang nagtapos po ng theology. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Pastor Apollo C. Kibuloy. At dahil po sa kanyang mga gawaing mabuti noong 1985, itinayo niya ngayon ang Kingdom of Jesus Christ. Mula sa 15 lamang na miyembro, tingnan niyo po kung gaano na kadami ngayon ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Present po ito sa buong mundo. At ngayon po ay isa sa pinakarespetado na religious organization sa buong mundo po. Galing po ito sa kahirapan, but right now, it is one of the most improved religious organization in the country and in the world today. Si Pastor Apollo C. Kibuloy ang nagtayo ng Jose Maria College na isa na pong sikat na eskwelahan dito
Bakit po? Kasi ang JMC College Law School po, naging qualifier, isa po sa 6 na colleges and universities na nag-champion sa Asia Pacific at ipadala po kami sa Oxford University sa England. Bakit po nangyari yan? Nangyari yan dahil sa inspirasyon na binigay ni Pastor Apollo Sikibuloy sa amin. Ang problema lamang namin, kasi lahat po ng mga bank deposits po ng mga korporasyon ni Pastor at saka pati na nga po sa akin ay freebies po, sinara po. Ganyan po ang aming situation ngayon. Pero alam namin na kaya namin yan sa panalangin namin. Siya po ang nagtayo ng napakasikat na ngayon na SMNI, di ba po? Ang SMNI lamang ang nagtulong ni Presidente Rodrigo Duterte noong nakaraang eleksyon at saka yung Presidente natin ngayon na nakalimutan na ata niya ang tulong ng ating mahal na pastor. Nagkaroon ata ng amnesia ang ating presidente ngayon. Sa tulong ni Pastor Apollo Sikibuloy. Tinayo rin ni Pastor Apollo Sikibuloy ang Suara Sub. Tinayo niya ang Keepers Club International. Tinayo niya ang Children's Joy Foundation. At iba-iba pang organisasyon na nandito sa Pilipinas at mag-iba sa ibang bansa. Yan po si Pastor Apollo Sikibuloy. Meron siyang kaibigan. Hindi lamang kaibigan, kundi para na niyang kapatid. Tinulungan niya noong eleksyon at naging presidente ang ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte. Dahil po sa kanyang suporta ng ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte at sa kanyang anak, ang ating Vice Presidente Sara Zimmerman Duterte. Alam na po ninyo kung anong nangyari sa KOJC at sa kay Pastor Apollo Sikibuloy. Ginawa siyang poster boy ng political harassment of the present administration. Binuhay ang patay na kaso at ngayon siya po ay nakakulong at nagkasakit pa, pero sa awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngayon po ay recovering na si Pastor. Pero may sakit pa rin siya dahil po ginawa siyang example ng administrasyon na ito para matakot ang mga kababayan natin na suwayin ang present administration ngayon. Tanong, papayag ba kayo niyan? Yeah! Kaya nga, from the bottom of our hearts, kailangan natin bigyan ng nakakapinging suporta si Pastor Apollo. At ang pagsuporta sa kanya has become more compelling in the light of the developments, political developments in our country today. Why? Because of the ongoing impeachment complaint that has been filed against our beloved Vice President Sara Duterte, it has become incumbent upon us to give a deafening support not only to Pastor Apollo Sikibuloy, pero lahat na ng mga iniindorsong kandidato ng ating mahal na Presidente, Rodrigo Duterte. Pwede ba yan?
Senator JV Hinlo. Suportahan din natin si Kuya Ipe Salvador. Pwede ba yan? Suportahan din natin ang magiting matalino na abogado si Atty. Raul Lambino. Suportahan din natin ang ating pinakamamahal na matapang na general. Sino yan? Si Senator Bato de la Rosa. Suportahan din natin ang gwapo, matalinong abogado. Sino yan? Si Senator Jimmy Bundok. Suportahan din natin ang mga kandidato pang iba. Kundi, sino yun? Yung ating Mr. Malasakit, Senator Bongo. Suportahan din natin yung mahal ni Presidente Duterte. Sino yun? Ang suportado po ng mga katutubo natin, si Senator Kapuyan. At suportahan din natin yung mga party list na nandito po at nagsalita ngayong hapon at ngayong gabi. Pwede ba yun? Bakit po kailangan natin silang suportahan? Suportahan natin sila because just in case yung impeachment complaint po ay ipapatuloy sa next na Senado, kailangan natin ang kanilang suporta para hindi makuha yung required 2/3 vote ng Senado. Kaya kailangan tayo, vote straight tayo ngayon. Attorney, bakit namin suportahan si Pastor? Ano ba mga panukala niya na isusuporta niya para sa ating mga taong bayan? Isasabi po ni Pastor yan, pero ito po ang mga importante. Una, magtalaga siya ng batas, ang tawag Comprehensive Social Protection Bill. Meron ng batas ngayon, Republic Act 11310 or Social Pension and Indigent Senior Citizens Act. Pero po ang batas na ito, ang objective po nito is to rationalize ayuda system. Yung ayuda ngayon kasi, wala pang klarong batas yan. Kaya kung sinong bibigyan ng mga ayuda, yung mga lakas sa kapitan, lakas ng congressman, lakas ng mayor, di ba po? Ginagawa po ang ayuda ngayon as a political tool of the present administration, not only to influence voters, but to coerce voters to support their candidates. Di ba tama po? Kailangan po dito sa panukalang batas ni Pastor, i-rationalize ito. Kailangan ang parameters dito na nakasaad na sa batas kung sino ba talaga ang poorest of the poor. Kasi ito mga poorest of the poor ang kailangan talaga ng ayuda ng ating gobyerno. Di ba tama po? Walain dapat yung mga palakasan sa politiko para po yung mga poorest of the poor talaga ang maaayudahan. Ang gusto nga ni Pastor, pag ma-identify ito, dapat may publication requirement din. Pwede makuha ang listahan, hindi naman ipapublish kasi nakakahiya yun. Kung gusto mo makakuha ng listahan, pwede available yun. Bakit? Kay para meron ding remedy. Yung driver ng kapitan, yung kanyang kabit na naging ayuda na, o yung kanyang mga girlfriends, pwede rin questionin doon sa korte para magkaroon ng summary hearing. At kung ma-prove na wala siyang karapatan, pwede siyang tanggalin at palitan. Di ba maganda po? Gusto rin niya na merong regular assessment ng mga beneficiaries. At saka gusto niya holistic ito. Merong healthcare at meron ding housing. Yun ang gusto ni Pastor. Gusto rin niya magkaroon ng trabaho ang ating mga walang mga trabaho. Yun ang gusto ni Pastor. Katulad po sa Kingdom of Jesus Christ, lahat po
dito po sa batas na ito, sa iyang ikukumpuni kung siya ay iyong pipiliin na maging senador, siya po ay sisiguraduhin na nandun sa batas ang paggawa ng trabaho at bigyan ng tax incentives po ang mga korporasyon na gagawa po nito doon sa mga kabukiran at maging dito po sa syudad. Ang mangyayari nito, marami pong magkakatrabaho. Gusto rin niya ni Pastor na mayroong microfinance support bill para yung gustong magnegosyo, meron po silang kapital para ito inegosyo. At kung may negosyo yung tao, pwede na silang makapagbibigay ng trabaho. Ano pa? Gusto rin ni Pastor na yung OFW, Overseas Filipino Workers, ay suportahan. Paano? Kung pupunta kayo sa Hong Kong, pupunta kayo sa Saudi Arabia, meron pong mga police attaché, meron pong diplomatic attaché, pero kulang ata ng medical and legal attaché. Ang problema po nila ay kailangan sila ng suporta na legal at medical po. Kaya gusto ni Pastor na meron ding continuing education and entrepreneurial skills program para pagbalik niya dito, sila po ay masusuportahan. Si Pastor po ang magiging main warrior sa corruption. Kaya mag-create siya ng Truth Commission po. Ito pong Truth Commission ay maging isang organisasyon na kasama sa ombudsman para sila po ang mag-iimbestiga sa mga kurakot sa gobyerno. Gusto ba natin yan? Kaya ngayong gabi, ating pakikinggan ang ating pinakamamahal na Pastor Apollo C. Igloy. Pakinggan natin siya at ating suportahan. Purihin ang dakilang sa buong Pilipinas at sa libutan. Ako po ay narito ngayon para sa ating proclamation rally ngayong araw na ito, February 11. At ako ay nagpapasalamat na kayo ay nandito upang suportahan ang ating bagong misyon sa buhay na pinagkaroon ng ating dakilang Ama sa atin. So dito po sa NCR, nasa Inaris Gym tayo, Pasig City, sa Luzon, sa Sindalan Gym, San Fernando, Pampanga, Barangay Colambis Gym, naman sa Kasiburan, Sorsogon, at sa Visayas, sa GNJ Basketball Court, Teluan, Cebu, Barangay Macabog Gym, Ormoc City, 3K Sports, Sincam, Bacolod City, at San Miguel Gym, Iloilo City. Sa Mindanao naman po, sa Barangay Lower Ticayas, Dipolog City, Barangay Santo Niño Gym, Corona City, Barangay Lapasan Gym, Cagayan de Oro City, at Capitol Gym sa Butuan City. Sa Davao City po, diyan sa Barangay Cobon Gym, Digos City, Toril Gym, Davao City, Barangay La Pilipina Gym, Tagum City. Mahalaga po ang araw na ito pagkat ngayon ang opisyal na panununsad natin sa kandidatura ng inyong pastor. Maraming nagkakaroon sa inyo ang panibagong misyon ng hinirang na anak. Alam ninyo, ang aking pong calling at ang lahat ng aking mga layunin at lahat ng mga kaganapan sa aking buhay
itong lahat ay may basbas at may kalooban ng dakilang Ama. Kaya ako po ay nagpapasalamat. Ako ay naunawaan ninyo kahit na ang panahon natin ngayon ay glorification era. Ito ay kabahagi na ng glorification era na mayroong mga panibagong misyon na binibigay ang dakilang Ama sa akin na kung minsan ay hindi pa natin nauunawaan sa pasimula, ngunit ang direksyon ng aking buhay ay talagang papunta doon na kahit ako sa pasimula ay hindi ko nga alam, ngunit ang sabi ng banal na aklat, the steps of righteous man are ordered by the Lord. So lahat ng ating mahakbangin, itong lahat ay may mga pagkakaloob ng Diyos na hinirang niya at kanya itong mga kalooban. Tulad nung ako ay nasa pasimula pa lang ng aking paglilingkod, ministry, ako ay nasa denominasyon. Alam ninyo kung saan ako nanggaling. At naging matagumpay ako sa aking pagiging evangelist sa denominasyon yun hanggang sa ang lahat na yata ipagkakaloob na nila sa akin sapagkat naging matagumpay ako sa aking misyon sa pagiging evangelista ko sa mga panahon yun sa aking denominasyon. Hanggang magtong sa panahon na parang lahat ibibigay na nila sa aking kamay ang tugatog ng tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan noon, sa hindi inaasang pagkakataon, ay kinuha ako ng dakilang Ama. Nagkaroon ng problema. At to make the story short, tumangtong ako sa kitbog na hindi ko inaasahan na kung ako lang ang masusunod labag sa aking kalooban yun. Pero may kapangyarihang humahatak sa akin papunta doon at pinili ko ang kanyang kalooban na malaman kong siya talaga ang may akda nito at siya ang may kalooban nito na sa loob ng isang taon ay pinaunawan ng dakilang Ama sa akin. At sinunod ko ang kanyang dakilang kalooban sa 2 bundok sa 6 na taon. Ako po ay nagdusa. Ako ay dumaan sa mga kapagsubukang mabibigat mula sa buhay na may pribilehyo sa aking denominasyon ay humantong ako sa buhay na parang kinawawa, parang pinarusahan o kaya inusig at itinakwil. Ngunit hindi ko alam na yung palang kapagsubukan na yun ay merong ibig sabihin sa aking buhay. Bakit ako in-isolate ng dakilang Ama? Sapagkat nung ako ay pumasa sa mga kapagsubukang iyon na anumang ang gawin ng kaaway ng aking espiritu na walang iba kundi si Satanas, ay hindi napinag ang aking pangako ako'y susunod sa kanyang dakilang kalooban. Ipinagkaloob sa akin ang bansang kaharian. Sariling bansa niya na wala na po akong among tao, wala na akong leader na tao, kundi ang naging leader ko ay ang dakilang Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. At nang makita ninyo sa loob ng mga ilang dekada, ipinamahala sa akin ng dakilang Ama ang buong bansang kaharian hanggang sa ito'y lumaganap sa buong sanlibutan, naging matagumpay, naging malawakan, at nasakop natin ang buong sanlibutan at ang kanyang mga pangako ay naging may katuparan nang sinabi niyang gagawin kitang measurement o standard ng kaligtasan at kahatulan sa buong sanlibutan na pinadala niya ako. Ang mensahe ko nga, nakita niyo from A to Z of salvation, ay nasa inyo na mahirap talaga na ito'y may pahayag kung walang isang taong sumunod sa kanyang kalooban na hindi mababali ang kanyang pangakong susunod anuman ang pagsubukan na ilalakad sa kanyang harapan. Ako po'y nagtagumpay sa bagay na yon. Nung tayo'y naging matagumpay na,
At nakita ko na exponentially pwede nang lumago ang bansang kaharian. Isa na itong institusyon na kahit wala ako, kayo ay lalago sa inyong spiritual revolution, financial revolution at revolution of excellence na siyang kabahagihanan ng mga trabaho o ng mga gawain na kailangan mga ipinadala niya sa atin dito sa lupa hanggang sa tayo ay naging mature. Hindi na mga bata sa pag-iisip, hindi na bata sa mga disposisyon at mga desisyon natin gagawin. Pwede na tayong pagkatiwalaan kahit wala na sa inyong kalagitnaan, personal ang hinirang na anak. Kaya, nang nakita ng amayan, kala natin yun ang maging katapusan, glorification, hihintayin ko na lang ang glorification period na darating sa aking buhay. At habang wala pa yun, I will just enjoy the fruit of the labor of the ministry. At ang aking saganang akin, ako ay pupunta na lang sa mga dako na kung saan meron tayong mga lumalagong mga gawain habang ako ay naghihintay sa takdang panahon ng glorification. Hindi ko alam na mayroong ibang plano ang Ama, kaya nagkaroon na naman tayo ng hindi inaasahang problema. Hindi inaasahang problema, pasimula ito sa Hawaii. Noong 2018 hanggang sa kasalukuyan, nakita ko ang aking sarili sa isang kalalagyan na hindi ko inisip na ako ay makakapunta sa aking kinalalagyan sa ngayon. Ngunit sa aking kinalalagyan ngayon ay napagulay-bulay ko na sinabi ng Ama sa akin, huwag ko nang alalahanin ang bansang kaharian sapagkat ito ay isa ng matibay na institusyon, isa ng matibay na kaharian ng Diyos na hindi na matitinag magpakailanman. Tuparan ng kanyang sinabing, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Sinabi niya yan na ay tatayo ko ang aking katawan, ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito, na kahit pa ang mga pintuan ng Hades o impyerno ay hindi makatitinag sa kanya. Kaya nasubukan tayo sa 16-day siege at sa iba pang mga kaganapan ng June 10, August 24 to September 8. Ito ang perfect na pagpapahayag ng kasamaan, ngunit hinarap tayo ang perfect na pagpapahayag naman ng kabutihan sa pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Tayo, sa bansang kaharian, na nakatupad sa kanyang mga utos, na love your enemy, do good to them that hate you, bless them that curse you, pray for them that despitefully use you, and persecute you. Natupad po natin yun. Walang ibang nakakatupad noon. Kaya naging matagumpay ang Third Testament at pagkatuparan nito ay walang pangyayaring anak. Nakita ng Ama yun na sa ating mga buhay ganito pala ang kanyang mga layunin na itong lahat ay matutupad muna. At nang natupad na ito, hindi natin inaasahan magkakaganito at ito pala ay naging blessing in disguise para sa atin. Hanggang sa ako ay naging katulad ng apostol na si Pablo. Alalahanin ninyo, kalahati po ng New Testament ay isinulat ni Pablo sa loob ng bilang buwan bago siya nag-alay ng kanyang buhay para sa katapusan ng kanyang paglilingkod dito sa lupa. Ako ganun din. Nakita ko ang aking sarili. Nandito ako sa piitan at kung titingnan mo sa isang makataong pananaw, ito ay masama para sa atin. Ngunit, tingnan po ninyo sa spiritual na dako, ito ay blessings in disguise. Kaya, wala kang magagawa, pinaisip ng Ama sa akin na anak, pumasok ka sa larangan ng secular na pamamahala. In other words, sa politika, sapagkat yan ang kapangyarihan na umapi-api sa iyo. Alam niyo, matahimik tayo sa ating ministry. Wala tayong pakialam sa secular na sanlibutan, kundi ang ating pong
ministry ang siyang ating inaatupag at siyang ating pinamamahalaan hanggang sa ang pintuan ng impyerno ay dumating sa ating katahimikan at tayo ay ginulo. At nang nangyari ito, ako ay pumunta sa aking kinalalagyan ngayon na hindi ko talaga inaasahan, ngunit naging kalooban ng Diyos. Kaya pala upang dalhin ko ang kapayapaan, ang kagandahan, ang kabutihan sa sekular na sanlibutan na puro naman kaguruhan. Kaya ako ay binigyan direksyon ng Diyos na by force of circumstance, ako ay pumasok sa larangang magulo ng politika na kalooban ng Diyos na kung tayo ay kanyang pagpapalain dito, dadalhin natin ang mga prinsipyo ng bansang kaharian. Ang bansang magulo ay magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng kabanalan, magkaroon ng direksyon, at magkaroon ng pagpapala sapagkat ang hinirang na anak ng Diyos ay nandiyan na. Binigyan tayo ng pinansyal na kapangyarihan, binigyan tayo ng media kapangyarihan, binigyan tayo ng material na kapangyarihan, binigyan tayo ng spiritual na kapangyarihan. Ngunit political na kapangyarihan ay hindi pa napagkaloob sa hinirang na anak na siyang ginamit ng masama upang tayo ay api-apihin, upang tayo ay kunan ng justisya. At ngayon, ako ay pinamahalaan ng Diyos upang ang direksyon ko ay papunta sa magulong mundo ng sekular na sanlibutan. Katuparan din ito ng sinabi niyang iiwan niya ang kanyang tupang 99 na nasa kasiguruhan, nasa kaayusan, nasa prosperity, nasa peace, stability, at siya hahanapin niya ang isang nawawala. Nakikita ko po pa sa Pilipinas ay parang mga kawan ng tupa na wala pong shepherd o walang pastor na aakay sa kanila sa landas ng katahimikan, sa landas ng kabutihan, at sa landas ng kaayusan. Kaya nakikita ko ang misyon ng Diyos na ako'y pinapunta rito upang dalhin ko kung ano ang ginawa ng Diyos sa bansang kaharian, dadalhin ko rin dito sa magulong sekular na sekular na bansa natin, Pilipinas, na ang politika nila ay puro kaguluhan, puro iskandalo, puro pera ang pinag-uusapan magmula sa pasimula hanggang sa katapusan, ngunit wala pong kaayusan, wala pong development, at walang nakikitang kabutihan para sa mga kanyang mamamayan. Kaya ako ay binigay ng Diyos bilang asin sa lupang ito, bilang liwanag sa lupang ito, upang naman sila ay makakita ng katahimikan, ng kaayusan, ng kasaganaan, upang makita nila. Sapagkat ang ministry po ni Satanas, tulad ng sinabi ng 10:10, the thief came forth to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Ang magnanakaw, pumunta dito upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ngunit ang anak ng Diyos pumunta rito upang magbigay ng buhay, buhay na may kasaganaan. Yan po ang ating dala sa magulong ito ng politika. Kaya pag tayo hawak po ng political power, gagamitin natin ito para sa kaayusan ng bansang Pilipinas na ang leadership ng leader na anak, na walang korupsyon, na walang divisyon, na walang away, na walang kaguluhan, kundi bibigyan ko sila ng direksyon kung saan dapat pumunta ang bansang ito. At yan po ay nasa plano ko ng lahat. At ito ay gagawin ko kung saan ating ito'y pagkalooban ng Ama na makapangyarihan sa direksyon ibinigay na sa akin na tayo ay maiulog-ulog bilang senador
at isang araw ay baka mataas pa riyan para makita natin OJC ay ganoon din ang gagawin natin sa bansang secular ng Pilipinas. Magdadala tayo ng kalinisan, kagandahan at kalusugan at magdadala tayo ng kasaganaan, ng progreso, ng development sa bansang ito sapagkat hindi na natin kailangan ang popularity, hindi natin kailangan pera, hindi natin kailangan, wala na tayo yan. Gagamitin natin ang lahat ng pera pagpapalang ito na nagmumula sa kaban ng bayan sa sakaling tayo sa palayan sa itlog para sa kaayusan at sa prosperity ng bansang Pilipinas. Upang ang mga tao naman dito ay makakita na mayroon talagang isang leader na kahit na wala na ang tunay na leader natin, ang Pangulong Duterte, na siyang nagpakita ng tunay na leadership. Ngunit sa kasamang palad, 6 na taon lamang siya. At ngayon nakikita natin na para tayong isang manok na walang ulo na tumatakbo at walang direksyon. Ngunit, nakita ko at kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo ng politika upang tulad ng sinabi ko, magbigay ng direksyon, magbigay ng kayusan, at magbigay ng development sa bansang ito hanggang ito ay maging isang first world country. Malinis, walang masura, maganda, maayos, ang mga estero, malinis, postal, malinis, nagtatanim ng puno araw-araw at nagpapaganda sa ating bansang Pilipinas na tinatawag nating bansang mahal natin. Kaya ako po ay nandito ngayon tulad ng ministry ng Hinirang na Anak. Alam ninyo, ang triple ministry ng Hinirang na Anak ay Mosaic, Solomonic, at Prophetic. Sa Mosaic, eto na nga, si Moses lumaki sa Egypto. Pagkatapos, dumating ang problema after 40 years ng kanyang buhay doon bilang isang prinsipe ng Egypto. At kinuha siya ng Diyos mula sa kanyang karangyaang buhay. Nagkaroon ng problema, nakita niya ang kanyang sarili at the backside of the wilderness. Nandun po siya sa ilang. Pero ninyo ang problemang yon na mula sa karangyaan, nakita niya, nag-iisa na lamang siya ngayon. Kaya pala, nagkaroon ng problema dahil may plano ang Diyos sa kanya na siyang gagamitin tagapagligtas ng bayang Israel dahil sila ay nasa pagkakaalipin sa kamay ng Ehipto. So, si Moses, isang araw, nakarinig ng tinig at sinabi, Moses, nakita kasi niya ang isang nag-aalab na tanim na hindi naman nasusunod at kanyang nilapitan nito at narinig niyang boses ng Diyos na sinasabing, alisin mo iyong panyapa sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay isang banal na lupa. Iyon ang misyon ng Diyos sa kanyang tinawag siya at binigyan ng direksyon upang bumalik sa Egypto na magulo, na secular, upang iligtas ang kanyang bayan para sa pagkakaalipin na mawala sila at sila ay pwedeng magsamba o maglingkod sa Diyos na wala pong nag-aalipin sa kanila. Sa aking Mosaic Ministry, ako'y pababalikin sa secular na sanlibutan. Ako ay gagamitin niya ang leadership ng Hinirang na Anak na hindi na pwedeng bilhin, hindi na mababali pa, hindi na pwedeng i-bribe ng pera, hindi na pwedeng takutin pa, hindi na pwedeng i-terrorize pa para sumunod sa masama. Ako ay magpapatuloy sa kabutihan, magpapatuloy sa kagandahan, magpapatuloy sa kayusan, at magpapatuloy sa pagpapala na ibubuhos ng Diyos sa bansang ito. Once na namulat ang mata ng mga Pilipino na kailangan nila ang leader na katulad ko. Upang naman makatikim sila o makaranas ng pagpapalang atin ang dinanas
sa ating bansang kaharian, ang KOJC. Kaya ako'y naririto ngayon para sa mission nito na pinakita ng Diyos sa akin na gusto ko ano hindi sapagkat wala po akong planong maging politiko. Hindi po ako politiko. Kahit ako'y pumasok sa politika, hindi pa rin ako politiko. Ako ay isang leader. Huwag ninyong tawagin politiko kahit ako'y pumasok sa politika sapagkat hindi po ako traditional na politiko na papasok lang sa politika upang ang layunin ay magpayaman sa sarili, magnakaw sa kaban ng bayan at mandinlang sa mga tao. Ako po'y narito, makikita ko ang leadership ko sa bansa nito na mayroon isang tao na pinapasok sa makulong politika na hindi politiko kundi leader at isang pastor ng kawan na nawawala upang sila naman ay magkaroon ng direksyon, katahimikan at pagpapala. Kasaganaan ang kanilang mararamdaman. At ang hinaing ng taong bayan ay mga sentimento ng dissatisfaction. Sapagkat wala akong leader. Maraming politiko ang bansang ito pero walang leader. Ako ay hindi po politiko. Ako ay isang leader. Nagkaroon tayo voting process, election process. Kasi kung ang Diyos lang talaga ang matutupad dito at hindi nadadaan sa kamay ng tao, kagad-agad ako ay maglilingkod sa inyo ng tuwiran. Pero dadaan pa tayo, ako'y nananalangin na sana mabuksan ang mga mata ng tao para makita nila ang leadership ng anak ng Diyos na kaya ako pinalabas ngayon para ang leadership na ito ay maipamudmud ko naman sa bansang Pilipinas na napakaraming politiko pero wala pong leader. Kaya merong dissatisfaction, merong poverty, merong division at merong pagkakaniya-kaniya. Ito po ay mawawalang lahat once na tayo ay naitutulog na sa Senado at nagkaroon ng kapangyarihan upang may sa katuparan ang mga plano nating puro kabutihan para sa ating bansang Pilipinas. Papasalamat ngayon sa atin at ako ay nasa glorification era ay magiging kabahagi ito ng kasaysayan ng bansang kaharian na isang araw mayroong isang tulad ni Moises na ipinagang muli sa sekular na sanlibutan ng Ehipto at iniligtas ang kanyang bayan sa pagkakaalipin ng mga alipin sa kanila sa karuhaan, sa panlilinlang, sa kawalang direksyon at walang kasaganaan. Tingnan ninyo, napakalit ng bansa natin, napakayaman natin sa natural resources. Bakit 87% ay nasa karuhaan pa rin? Divided into A, B, C, D, E. A, B, wala tayong problema, puro mga bilyonaryo yan. Ang C, D, E, yan po ang 87% na puro nandyan ang problema ng karuhaan, droga, krimen, at ang kawalan. Nandiyan lahat. Bakit? Sapagkat wala pong leader. May paminsan-minsan leader tulad ng ating Pangulong Duterte. Ngunit 6 na taon, pagkatapos ng 6 na taon, balik na naman tayo sa cycle ng kaguluhan, sa cycle ng awayan, ng bangayan, ng iskandalo, ng pera ang pinag-uusapan. Dapat ang pag-usapan natin, ang pera, pumunta, napagaganda ng ating mga daan. Kahit saan ka pumunta, pwede kang mag-kotse. Nagkakabit-kabit na ang ating mga isla. Meron tayong bullet train papuntang Luzon. Mindanao. Napakaganda ng merong pinitahan ng Department of Health sapagkat libre ang medisina, libre ang doktor, libre ang hospital. Napakaganda ng merong pinitahan ng edukasyon sapagkat libre ang pag-aaral, libre ang edukasyon at may quality pa at may pagkain pa.
ang ating mga anak, kung wala silang pagkain sa bahay, dumiretso ka na lang sa paaralan. Meron ka na doon agahan, meron ka pang hapunan. Yun sana, pupuntahan na maraming pera natin. Yung kanina pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon, iskandalo sa pera kung saan pumunta, hindi natin alam, kaya dimandahan dito at dimandahan doon. Sa akin pong leadership, kung ako'y pagkakatiwalaan ng mga tao, tulad ng pagtitiwala ng Diyos sa akin, aalisin po natin lahat yan. Zero, at zero pagnanasa ng pera ng bayan. Ako ang magbabantay sa mga budget ng pera ng bayan. Ako ang nananalangin, magkakaroon tayo ng presidente na tulad ni Inday Sara, ating vice-presidente, na magkakaroon tulad ng ating mga panaginip. At ako'y aalalay sa bagay na yan. Kung ako naman ang pagkakalooban ng Diyos at ang bagay na yan, lalo ninyong makikita ang bagay na inyong hinahangat. Hindi na kayo pupunta ng Singapore, Amerika, at iba pang maulan na kung bansa, sasabihin ninyo, ganito sana ang aming bansa. At ang aking komisyon, ang mga OFWs ay makauwi ng lahat sapagkat ang trabaho hinahanap nila ay sobra-sobra nandito sa Pilipinas at ang kanilang susweldo dito mas duplike sa kanilang pag-aapo. Yan ang ating pangarap. At ang pangarap na yan ay magkakaroon ng katuparan once makakita tayo ng isang leader. Hindi politiko, kundi leader. Kaya malito na ang isang pumasok sa politika ay politiko na. Marahil ang lahat nandiyan pumapasok sa politika, politiko sila. Ako'y pumasok sa politika, may misyon. Hindi po ako politiko. Ako'y leader na magdadala ng kasaganaan, katatagan, kapusayan sa isang matapat na plataforma bilang senador o kaya presidente. Di lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong sanlibutan. Sa lahat ng mga foot soldiers, sa lahat ng Purple Army, ng pastor, ako'y nagpapasalamat na doon po sa Amerika, sa New York, sa Times Square, ang luto natin ng advertisement. Buong Amerika ay malawakan din po ang kanilang house to house na lahat ng mga Pilipino pwedeng bumoto di lang sa Amerika kundi sa iba't ibang panig ng buong daigdig na mayroong mga Pilipinong pwedeng bumoto. Active po tayo lahat. Kaya kayo magpapaliwala sa mga sulit na ganito at ganon. Huwag po sapagat yan ay mind conditioning lamang. Kita ninyo sa mga survey na ginagawa natin, na tunay na survey na walang bayad, panalo po tayo. Nananalangin tayo na kahit nadayain tayo dahil sa tayo ay napakalakas para sa kampanyang ito, ay hindi na po kaya dayain tayo. Sapagkat may kawalan. Kababayan, mga anak ng
sanlibutan, hindi ko lang iniisip na ito ay isang secular political na misyon. Ito ay isang spiritual na misyon para sa akin. Dadalhin yan sa secular na sanlibutan para kung ano ang nagawa ng Diyos ang pamamagitan ng leadership ko sa kayo, JC. Ganon din ang aking leadership na gagawin sa buong Pilipinas. Ang KOJC. Payapa, ang lahat, may kasaganaan, merong katahimikan, at merong direksyon, at merong pagmamahalan sa isa't isa. Yan ang nawala sa akin, pagmamahalan. Puro hate ang pinula sa akin ng espiritong masama. Kaya hindi po natin tatantanan ang espiritong nagdadala ng pagkapuot, hatred. Yang mga espiritu ng komunista ay espiritu ng hate to one another. Ang ano po sa Pilipino, love one another. Yan ang ating ipakikita sa pamamagitan ng ating Diyos. Kaya nalaman tayo na kasihan naman para sa bagong misyon ko sa bansang Pilipinas. Purihin ang dakilang Ama para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para ang sa Kristo, mata sa ating buhay po tayo, ang pagyaon sa ating pasimula na opisyal papasimula ng campaign period. Ayun, gagamitin ng dakilang Ama kahit hindi ako personal na makapunta sa mga lugar, ay kayo na ang magiging representante ko para makilala nila ang leadership ng Hinirang Nana para sa pagtakbo natin sa sila. Hindi nang nakita naman, pinapalik ko lahat ng pangyarihan, ang latihan, sa iyong Mabuhay si Pastor Apollo Siquibulor! Mabuhay ang Duterte PDP Laban Team! Bumalik po ako dito kasi may hindi pala ako na-mention ng mga dalawang magigiting na abogado na kailangan nating suportahan.